Good morning. Happy Sabbath po. Happy Sabbath na rin po sa ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan at sa ating mga kakilala at mga kaibigan sa Facebook na makakapanood sa atin via FB Live. Mga kapatid, ang akin pong bahagi sa ating leksyon ay sa araw po ng Miyerkules. At ito po ay may pamagat na bumaba tayo. Ang tinutukoy po ng ating leksyon na bumaba ay dalawa. Si Yahweh po mismo at ang kanyang banal na espiritu. Hindi po sila sabay bumaba at magkaiba yung kanilang mga sadya kung bakit sila bumaba. Kaya ang magiging tanong natin dito is, kailan sila bumaba at ano-ano ang kanilang mga sadya? Bakit ba nga ba sila bumaba? Atin pong basahin Genesis 11 verses 4 to 9. Sinabi nila, "Halik kayo, magtayo tayo ng isang lunsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit. At gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa." Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, "Ngayon, nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat, gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti, puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan." At pinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Napakalinaw mga kapatid, yung purpose ni Yahweh, bakit siya bumaba? Para lamang guluhin ang salita sa lupa. Pangalawa, Lucas chapter 1 verses 30 to 35. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos." Yan po ang purpose ng Espiritu ng Diyos kung bakit po bumaba, para po lililiman, cast a shadow, ibig sabihin. Lililiman ng kapangyarihan ng kataas-taasan si Maria, dahil si Maria ay magdadalang tao at ipapanganak niya sa laman ang ating Panginoong Hesukristo. Pangatlong tanong at panghuli. Paano natin makikita sa kwento ng Tore ng Babel ang isa pang halimbawa ng matinding kayabangan ng tao at kung paano sa huli ay mabibigo ito? Anong mga personal na leksyon ang makukuha natin mula sa kwentong ito? Unang-una mga kapatid, noong ginulo ni Yahweh ang salita sa lupa, nag-iisa pa lang ang salita ng panahon na yon. Yung mga tao na kanyang ikinalat sa buong daigdig, iisa pa lang ang lahi na pinagmula nun. Lahi mismo ng mga anak ni Noe. Lahi ni Sem, ni Japhet, at ni Cam. Dahil after ng baha, silang tatlo ang pinagmulan ng lahat ng mga tao sa buong daigdig. Genesis 9, verses 18 to 19. Kung gusto po nating basahin sa ating mga Bible. Pangalawa, mga kapatid, kung ating ikukumpara sa ating panahon ngayon, napakadami na
Nag-umpisa lang sa isa, isang salita, isang lahi. Sa ngayon, napakadami ng tao, iba-iba ang nationality, iba-iba ang lahi, iba-iba ang dialect, iba-iba ang salita. As of April 2022, nasa 7.9 billion na tayo. Iba-iba ang lahi kasi hindi lang tao ang pinarami ni Yahweh nung panahon ni Abraham, Isaac at Jacob, pati mga bansa. Kaya sa ating panahon ngayon, iba-iba na talaga. May puti, may black, may kulot, may may singkit. Lahat ng lahi meron. Pero hindi iyan magiging dahilan at magiging hadlang para manatili tayong magkakaintindihan at magkaunawaan. Dahil kung iisa ang ating paniniwala at pananampalataya, mga kapatid, hindi talaga tayo aabot doon sa nangyari sa mga inapo ni Noe. Dahil sa ating panahon ngayon, tayo lamang ang bukod tanging sekta sa buong mundo na gumagamit ng leksyon sa ating pag-aaral ng ating mga banal na kasulatan. Kung anong dialect meron tayo, yun din ang translation ng ating mga leksyon, nationwide and worldwide. Kaya, maiintindihan at maiintindihan. Ganon na rin ang ating mga Bible. Kung Tagalog, English, kung anong salita meron tayo, yun na rin ang translation. At kung ang bawat topic na ating inaaral dito sa ating leksyon, bawat kay text, kapag kaiyan ay atin ang inire-refer sa ating pinaka-main source, which is yung ating mga Bible, kung ano po eksaktong nasusulat sa ating mga Bible, yun po ang ating sinusunod. Kaya, dyan po tayo mayu-unite. Kahit anong nationality, anong dialect, anong lahi meron tayo, sa paraan ng ating pagsunod, dyan po tayo mayu-unite. Dahil ang salita ng Panginoon buhat noon hanggang ngayon, hanggang sa kung ilang henerasyon pa ang darating bago dumating ang Panginoong Hesus, ay iisa. Kung ano eksaktong nasusulat, yan na po talaga, wala nang may dadagdag, walang mababawas. Ang tanging magagawa ng tao ay walang iba kundi kung paano natin isabuhay ang salita ng Panginoon. Individually. Pangalawa, mga kapatid, nung kinalat ni Yahweh yung pagtayo ng lungsod na may toring abot langit ang taas, ay hindi po utos ni Yahweh sa mga inapo ni Noe noong kanilang panahon. Sila lang ang nakaisip noon. Gusto nilang gumawa ng pangalan para maging bantog at may pangamba sila na baka sila magkawatak-watak sa ibabaw ng lupa. Pero kalauna, nagkawatak-watak talaga sila. Ang ibig ko pong sabihin, kung ano pong connection, ano bang benefit natin doon sa ginagawa nilang Tory, bagaman hindi ipinahintulot ni Yahweh. Kasi sa ating panahon, mga kapatid, kung plano ni Yahweh ang ating susundan, hindi natin kailangan ng tore na abot langit ang taas para makalapit tayo ng malapitan sa Panginoon at kung paano makausap through prayer. Hindi kailangan. Napakataas noon hanggang langit, di natin kayang akyatin yon. Dahil ang Panginoon po, meron po siyang sariling panukala at sariling pamamaraan kung paano po tayo makalapit sa Kanya ng malapitan at kung paano niya tayo makapiling magpakailanman. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 in Tagalog. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap, isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Ayan po ang plano ng Panginoon, mga kapatid. Hindi natin kailangan ng tower hanggang langit. Pero, may pero. Ang mga bagay na ito ay mangyayari lamang ayon sa kalooban ng Panginoon kung kailan yung kanyang itinakdang panahon at oras ng pagbabalik ng kanyang bugtong na anak ay siya lamang ang nakakaalam. Hindi niya niloob na ipabatid sa tao kung kailan yon. Ang tanging magagawa lamang ng bayan ng Diyos ay maghanda habang nag-aantay. Dahil ang Panginoon ay may sariling time frame. Time frame meaning takdang panahon. Tayo po bilang